Kung sakali pong tatakbo si Tatay Digong, kung susuportahan niyo po. Digong? Oo. Si Duterte? Opo, ma'am. Ako naman. Duterte naman talaga. Oo, ako papayag ako dyan. Gusto ko sa kanya kasi lahat ng mga adik yan na paano niya, napagtingin niya, pagtukang niya. Ngayon, nawala na siya, bumabalik ulit pagka-adik. Mga dami na naman. Siyempre, ganda pamamalakad niya. Nakita naman natin yan bilang Pangulo siya, di ba? Pabor naman ako sa kanya ng kanyang patakaran eh. Ngayon lang hindi ako pabor. Kasi lahat ng pangako, napako. Diba? Ang bigas, maging 20, naging senior citizen. Lahat ng mga pinangako nila noon, hindi na. Unang-una, bigas. Magkano ng bigas? 1 kilo, 60. O noon, si Digong, magkano lang? May 39, may 30. May ano pa, mababa. Ay ngayon, 60 ang bigas. Saan namin kukunin yun? Ayos naman. Good. Marami siyang napatinong mga salbahing tao. Oo naman. Sinuportahan ko nga siya nung tumakbo siya ng presidente. Ngayon pa, alam naman natin na maganda yung ano niya. Nangarit para sa bansa na. Tapat talaga siya sa tungkulin niya bilang isang public servant. Talagang binibigay niyo yung best niya. Kahit sa ganyang edad niya, di ba? Sa lahat ng mga politikong nakilala ko, sa kanya lang talaga ako pumili. Oh, tatawid na kami rito. Ay, wait lang bro. Saan tayo? Tatawid na kami rito mga kababayan, no? So, dito naman tayo sa kabilang side. Sa may kabilang side naman tayo. Tao. Yan. Ito sila sir, kumakain ng ano? Ito, kumakain ng fishbowl. Pwede na rin kuha ng ano? Ito si ma'am. Ma'am, pwede ba survey lang po? Ito ba yung survey ma'am? Para sa dyan niya. Kaya ano po, kung sakali pong tatakbo si Tatay Digong, kung susuportahan niyo po. Digong? Oo. Si Duterte? Opo, ma'am. Ako naman. So, yan ang bakit po susuportahan natin si Tatay Digong kung sakaling tatakbo senator. Okay naman yung pamamalakad niya ng umupo siya. Para lang problema. Maraming natakot na mga adik. So, ibig sabihin nun talagang maganda yung resulta ng war on drugs si Tatay Digong. Maraming nagbago. Kasi natakot, diba? Baka mamaya patay. Kaya iba nagbago. Pero ngayon, siyempre, di ko alam kung bumalik na ulit sila kasi wala na si Digong. So, ano masabi niyo ma'am sa mga naninira kay Tatay Digong na yung pangit daw yung war on drugs? Sabi lang nila yun, may malangin para napansin lang din sila. Kaya kung may mensahe ka po kay Tatay Digong, ano po yun? Mensahe ko para sa kanya. Opo. Sana tumutok na sa mga mahihirap, tulungan niya. Lalo-lalo yung mga walang bahay, tulungan niya sana. Para hindi na rin maghirap yung ibang kagaya ko na mahirap. Yun lang yan. Maraming salamat po. Thank you ma'am, thank you ma'am. Sarap ng paninda ni ma'am. Oh, quick chaka ano, sweet ball. Tapos may gulaman pa oh. Bili tayo dyan mamaya. Oh, mamaya bitay mamaya diyan. Balik kami ma'am. Oo. Ito sila sa ito si ma'am oh. Ayan, si ma'am. Ayan oh. Hi ma'am. Survey lang po. Kung sakali pong tatakbo si Tatay Digong pagka-senator, susuportahan po ba natin? Sino? Tatay Digong po. Duterte po. Duterte naman talaga. Supporters ka ni Tatay Digong. So, bakit po, ano pong nakikita pa nating mga katangian ni Tatay Digong na pwede pang bumalik sa politika? Maraming nagre-respeto sa kanya, maraming takot sa kanya. Maraming natatakot sa mga halimbawa, mga droga, yung mga ganun. Ngayon, mukhang bumabalik. Yun lang. So, kung may mensahe po kayo kay Tatay Digong, ma'am, ano po yun? Ano lang, no comment. Nasa amin na lang yun. Pero Digong talaga kami. Ma'am, sa mga nagawa po ni Tatay Digong, ano po yun yung mga natatandaan? Yung nagawa, tahimik dito. Tsaka maraming nagbago. Tsaka hindi ganito kahirap. Ibig sabihin ma'am, yung panahon ni Tatay Digong ay safe ka maglakad-lakad dito at Oo, gabi na. diba? Yun lang ang hinahanap namin. Tsaka rin siguro si Inday kung humabol sa suportahan namin. Yun lang. Gusto mo pang pumatpo si Bibi Inday sa
Salamat po. Dito lang tayo kila sir. Yung mga ano ito. Yan, yung mga babae. Ito sila. Oo, ayan sila sir. Oo. Tanungin na natin. So, ito tayo. Mga tumaan. Gusto ko makapag-service. Hindi, ano lang po, kung tatapos si Tatay Digong pagkasi na to, kung supportahan ba natin? Ah, hindi botante tayo. Okay. Salamat po. Salamat po, salamat po. Ayan si Sir. Ay, ito si sir. Mga adik yan, dumadami pa rin. Ay sir, magandang hapon. Nasurvey lang po. Paton lang po namin kung sakaling tatakbo si Tatay Digong pagka senator, susuportahan po ba natin? Oo, ako papayag ako dyan. Gusto ko sa kanya kasi lahat ng mga adik yan na paano niya, napagpino niya, pagtukang niya. Pero dumadami pa rin, dapat madagdagan pa yung magtukang-tukang yan. Gusto ko si Duterte. Kahit na ako, natatakot na lumabas para hindi magtukang. Mga madamay, di ba? Pero mas maganda ng ganun, nakakaiwas na ako. Kahit hindi ka adik eh, pag nakamalaka pang adik. So, maganda yung ano yung kay Presidente Duterte yung ginagawa niya. Tama yung mga ano, yung mga nawawala na. Marami na namatay, kahit kapit-bahay namin namatay na. Eh, paano mga adik? Eh ngayon, nawala na siya, eh, bumabalik ulit pagka-adik. Madami na naman. Ano gagawin natin? Wala talaga bumalik ulit siya. Gusto ko siya, si Duterte. Pabulok sa kanya sa mga ano, tukang-tukang. Dapat ibalik ulit tukang eh. Sa ganito, dumadami naman ano eh. Mga agaw na ng cellphone, mga bata na, cellphone na. So, ibig sabihin sir, talagang satisfied po kayo sa naging ano, yung sa war on drugs na sabi. Satisfied kayo? Gusto ko yan, dapat mamatay talaga natin ng adik eh. Kaya lang, nawawat, hindi rin mamaasalis, dito madami pa eh. Madami pa eh. Sir, baka may mensahe ka kay Tatay Digong. Ah, May mensahe ka po kay Tatay Digong. pero, sasabihin ko, Tatay Digong, kung sasakaling mabalik ulit sa presidente, ibalik niyo ulit ang tukang para mawala ng titulo yung adik. Kaya dito, sa Kalaw, dumadami ng mga bata pa, mga susulbi na, sabog pa. Marami na naghihirap ng tao, nagnanakaw pa, pag wala na pang sabu. Kaya maraming salamat sa inyo. Tatay Digong, ginawa niyo yan. Pakinggan ko yung ginawa niya, yung unang naging presidente siya, tontuwa ako eh. Yung una naman ko tukang-tukang, nasisabi ko nga sabi-sabi na. Para nangamba na ako, hindi na ako lumalabas. Nung pagkatapos niya ng tukang niyan, saka na ako lumalabas. Ito mo, kapitbahay namin, sa Cavite ako. O kapitbahay namin, pinasok na nakasibilyan. Pagkausapin lang din tao, pero tulak ng Cebu yun. Pagpasok, patay. Wala akong ano sa mga ano yun doon, hindi ko kinakampi mga atin yun, dapat mawala talaga. Kita mo, nawala na si Tatay Digong, dumami na naman. Pero meron kayo sir, ano sir, mensahe po no sa kasalukuyang administrasyon kay PBBM po, meron po kayong mensahe sa kasalukuyang administrasyon po. Ang gusto ko na kay Tatay Digong, babalik ulit sa presidente para patuloy-tuloy na. Yung lockdown na yan, tama yan eh. Para mawala yung mga gumagalang adik. Kasi mga sasabu, mga hold up, nanakaw, wala na pang sabu. Kaya talaga itok na yan. Kaya malaking pasalamat kay Tatay Digong na gano'n na ginawa niya. Alam mo, nung nagtigil na siya, nawala na siya. Madami na naman. Kung ako nga lalaki pulis, baka lahat yan, papatay ko na eh. Baka hindi, para hindi na maulit-ulit yung mga ano niyan. Kaya lang, yung mga sindikato kasi, mahirap na. Kaya bro. Salamat sir. Salamat po Okay, sir, thank you. salamat po. Salamat Salamat po, po, thank sir. you. Thank you sa inyo, thank you. Salamat po. Para mawala na tuloy-tuloy yan. Salamat sir, salamat po. Okay, thank you, thank you. So, makita niyo po may marami pa na nagtitinda ng mga ano dito, mga pagkain, no? Pag kayo nagutom, di ba? Dami. Oo. Ayan, natin si sir, natin si sir tanungin. Ayan. Pwede meriendahin eh. Sir, magandang hapon sir. Ayan, sarap-sarap ng kamutik yun ni sir, oh. Oh, kamutik yun, oh.
Ayun, no? Opo. Sir, pwede bang magtanong, mag-survey lang? Pwede mag-survey, sir? Kung sakali pong tatagbo si Tatay Digong pagka-senator ngayong darating na eleksyon, susuportan po ba natin? Sino? Tatay Digong, President Duterte. Senador? Oo. Siyempre. So bakit po susuportahan natin, sir, si Duterte? Okay naman siya eh, di ba? Wala naman nagawang hindi maganda. Yun lang. Maganda pamamalakad niya. Nakita naman natin yan bilang Pangulo siya, di ba? Lalo sir, sa Barong Trucks, di ba? Yan, baka may mensahe ka sir kay Tatay Digong. Mamatawa na sir. Ba't naiyak ka kaya? Mabuhay po, may gusto niya. Ayun, mabuhay ang gusto. Ayun po mga kababayan. Thank you so much Yun po. yung business ni sir. Naglulutos na ng Salamat sir, salamat sir. Kamutik yun, tsaka Pero banana sir, cue. may pahabol ako na tanong sir. Ano po sir yung opinion ninyo o masabi ninyo tungkol sa mga naninira sa mga Duterte? Nila. Yun na lang yun. Mga basher sila. Salamat sir, salamat. Thank you po. Salamat sir. Ayan. Salamat sir ha. Ito si madam. Mukhang siya may sabihin si ma'am. Hi madam. Hi ma'am. Magandang hapon. Ayan. Ano ma'am? Pwede pa ba mag-survey sa inyo ma'am? Ayun. Ma'am, kung sakali pong eleksyon, sa dating na eleksyon po, kung sakali pong tatakbo si Tatay Digong bilang senador, susuportahan niyo po ba o pabor po ba kayo? Pabor naman ako sa kanyang patakaran eh. Ngayon lang hindi ako pabor. Paano ngayon lang hindi kayo pababa? Kasi lahat ng pangako, napako. Diba? Ang bigas, maging 20, naging senior citizen. Isipin mo buti. Bali ma'am, nung panahon ni Tatay Digong is Mas okay pa. Mas okay. Type ko pa. So, paano po natin maipapaliwanag yung maganda yung panahon ni Tatay Digong? Mas maganda ang patakaran niya nun. Una-una yung ade. Yung bilihin, hindi mataas. Tapos hindi kami nahirapan mga vendor. Ngayon wala. Wala kami ng mga vendor. Uli, palalagay, lahat naman. Namin. Hindi ka parang ngayon wala. Lahat ng mga pinangako nila noon, hindi na totoo. Bali ma'am ngayon, sa panahon ni BBM, anong sinabanggit nyo kanina, pangit yung ngayon? Pangit talaga sa tulad. Unang-una, bigas. Magkano ng bigas? 1 kilo, 60. O noon, si Digong, magkano lang? May 39, may 30. May ano pa, mababa. Ay ngayon, 60 ang bigas. Saan namin kukunin yun? Kaya yung sinasabi niyang bababang bigas, wala. Tubig, kuryente, mas lalong nagtaasan. Samantala na si Tatay Digong, mas okay pa kaysa ngayon. So ano po ma'am, ano pong masabi niyo sa, kumbaga ano pong mensahe niyo sa ating kasalukuyang Sabi administrasyon? ko sa kanya, sana naman lahat ng sinabi niya ito pa rin niya. Na hindi kami naghihirap na hirap. Makayod kami, kulang pa. So talagang ano talaga ngayon pa? Oo, crisis talaga. Crisis talaga ngayon. Unang-una, pagkain, bigas. Tumaas ng gusto, naging senior. Dati magkano lang. Nakakain pa yung pamilya ng 3 bisis, 4 na bisis. Ngayon, 2, isang bisis na lang. Parang ganito naghanap buhay kami, uhulihin kami. O, paano kung wala kami benta? Saan kami kukuha ng pambigas? Sa pagkain, sa ilaw, sa tubig. O, tumaas lahat ngayon. Samantala noon, mas meron pa. Hindi masyado. Ngayon, wala. Mahirap talaga sa tulong. Ano ma'am, mensahe niyo sa ating PBBM? Kaya nga, yun ang paano ko sa kanya. Sana naman, lahat yung pinangako niya, tulungan kami mahirap. Yun lang. Kasi hindi naman kasolan yan, unang-una yung gas, kuryente, tubig. Yun lang ano namin ngayon. Kasi ang hirap talaga sa paglulan. Sa gastusin, sa lahat. 15. Yun lang. Hirap kaya. Ay, si madam, may customer na si madam. Ayan. Yung si ma'am po ay nagtitinda na nilagang ito. Dumami na bigla yung customer ni ma'am. Ma'am, makastorbo na tayo dito bro. Ano naman, ano niya, maresolve ba ngayon yung ano?
Ma'am, baka may mensahe kay Tatay Digong na lang, mensahe po. Tatay Digong, sana bumalik ka. Sige, dyan lang kuya. Yan talaga yung ano ma'am, mensahe mo, no? Easy lang. Thank you ma'am, salamat po ma'am. Ayan. Sana ma-resolvean yung kahirapan niya. Kasi kung hindi, wala, gutom. Thank you ma'am. So yan po yung business ni madam, mga kababayan. no? Salamat po ma'am, salamat po. Papansin niyo ang daming mga kababayan natin ang nandito no araw-araw no, matao po yung lugar na ito, mga kababayan. Tingnan niyo naman, may makikita po ninyo no, pati mga nagtatrabaho. So yan po, diretso pa tayo doon. Yan, sa dulong-dulo pa. Yan. Hi ma'am, madam, magandang hapon. Mag-survey lang kami ma'am. Opo, pwede po ba ma'am? Kung sakali pong tatakbo ng senador si Tatay Digong sa dating na election 2025, pabor po ba kayo? Mabait naman si Dico nga. Oo, wala naman kami maano na... Ayun po. Kung sakali pong tatakbong senator si Tatay Digong, susuportahan po ba natin? Tatay Digong, kung sakaling tatakbo sa next election na bilang senador. Nakakalamang, iboto ko pang maganda yung mga speech niya. Yun. Maganda yung mga pinangapapangako niya. Ganun. Pero nung, di ba, nung presidente pa siya, sir, ano pong masasabi niyo sa kanyang pamumuno? Ayos naman. Good. Marami siyang napatinong mga salbahing tao. O, di ba? Dami. Dahil sa tapang niya. Di ba? Natatakot. Siya matapang. Yun yung sila na gusto nyo kay Tatay Digong. Oo, matapang. Hindi naman talaga dapat panguli. Matapang. Buo loob. Yun lang. So yun dun sir sa usapin ng safety o yung, di ba sir, sa war on drugs, sino panunita ni Tatay Digong, nabanggit ng iba namin na interview kanina na nung panahon ni Tatay Digong ay maganda pero ngayon ay nag-iba na. Mas nakakatakot na raw ngayon. Wala pa naman siyang ganun sinasabi. Ganun na ba? May mga interview po kami doon na ibang tao na yung panahon ni Tatay Digong ay mas maganda. Kumbaga mas safe maglakad sa kalsada. Masasagot eh. Hindi kaya sagot. Walang comment. Okay, salamat po sir, salamat po. Salamat eh. Salamat sir. Ito si ma'am. Ma'am, pwede ka ba? Ma'am. Okay. Sige po ma'am, sige po ma'am. Yung mga driver ko. Ayan, ito, try natin yung mga ano, ito mga driver naman. Angkas? Oo, mga angkas. Ito si sir. Ayan, bukan natin. Sir, magandang hapon sir. Pwede ba kasi survey lang? Survey sa saan yun, sir? Ilan pa kaya tatanungin namin kung saan ka tatakbo si Tatay Digong pagka-senator next election. Sino? Tatay Digong, Duterte. Kung Okay. supportahan niya po. Oo naman, sinuportahan ko nga siya nung tumakbo siya ng presidente. Ngayon pa, alam naman natin na maganda yung ano niya, hangarin para sa bansa natin. Kaya, ako mga Duterte ako eh, simula nung ano pa, tumakbo siya ng presidente. Kaya, mga ganyang survey, approve sa akin yan. So, supportahan ko siya. Kung saan nung nakita natin na katangian ni Tatay Digong na hanggang ngayon ay sinusuportahan pa rin natin siya. Ayun, pagiging makabayan niya, palagay ko. Tapat talaga siya sa tungkulin niya bilang isang public servant. Talagang binibigay niyo yung best niya. Kahit sa ganyang edad niya, di ba? Sa lahat ng mga politiko kong nakilala ko, sa kanya lang talaga ako bumili. Palagay ko yun yung ano. Pero sir, ano pong masasabi niyo sir sa mga naninira nga siya sa Duterte? Wala yan. Ano lang yan. Nag-destabilize para, alam mo naman, politiko, hindi nila magigiba si Rodrigo Duterte. Sir, dun sa, di ba sir, nung presidente si Tatay Digong ay nagkaroon ng war on drugs. So, at maraming mga nakulong. So, anong komento niyo doon sir? Pabor ba kayo o hindi? Pabor na pabor ako ron. Isipin mo nung wala yung war on drugs, nagkalat yung mga kriminal, mga drug addict sa atin. Nung ginawa niya yung ano yun, tingnan mo, tumino yung iba. Yung mga kakilala ko, hindi ko naman may tatanggi na gumagamit sila. Pero nung nanungkulan si Presidente Duterte, nawala. Talagang tumigil sila sa ano, kasi natatakot sila. Dapat nga talaga kamay na baka lang gamitin sa Pilipinas.
Ano po sir, mensahe niyo po sa kay Tatay Digong? Kay Tatay Digong. Sir, kung nagpaplano kayong tumakbo din sa politika, nakasuporta ako, kakampanya kita para mapaganda yung bayan natin. Yun lang. Kaya ano sir, sa ating pong kasalukuyan, sir, administrasyon kay PBBM, baka meron po kayong mensahe, ano pong masabi niya sir? Ay, sa ganyan, neutral kasi ako eh. Yes sir. Alam naman natin sinuportahan ng Duterte si Marcos, kaso sa panahon ngayon parang wala tayong naririnig nung inaatake ng mga makakaliwang grupo yung Duterte. So, yan. Okay din naman sa akin si BBM, kaso parang nakukulangan ako sa kanya. Wala siyang support sa kanya. Yun lang naman. Kay VP Inday sir, baka may ano ka? Ay, Sana sa sabi Pinday. Laban lang sa mga naninira, sa mga kumakalaban sa kanya. Laban lang, alam ko namang matapang siya eh. Kaya laban para sa bayan. Ayun. Salamat sir sa oras sir. Salamat sir. Salamat sir.